po, Pastora Asel. So, ayan, maya pinasasalamatan natin ang Panginoon sa kanyang kabutihan, sa kanyang kadakilaan sa bawat isa sa atin. At ito pong pagkakataong ito ay isang pagkakataon na inalawag ng Panginoon para sa bawat isang na andito. Medyo sayang lang kasi yung mga iba po nating mag-asawa ay wala. Pero ito lang yung inalawag ng Diyos for this study. So sa oras pong ito at akin namang tatalakayin yung patungkol sa responsibility of parents and their children, or parents and children. Okay. So matatagpuan po natin sa Ephesians chapter 6 verse 4 at saka sa Colossians chapter 3 verse 21. So halos pareho lang po yung sinasabi. Sabi nga po dito ay, Father, do not embitter your children or they will become discouraged. So ayan, i-explain po natin mamaya. At saglit lang po tayong manalangin. Hallelujah, Jesus. We thank you, Father God. We thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit, for being with us today. Salamat po, Panginoon, dahil napakabuti mo. Salamat sa panahon ito na pinagkaloob mo sa amin na naging totoo po itong Couples Fellowship Seminar, Lord God, na postponed way back before. We thank you, Father God, for allowing us to be together today. At salamat po sa mga aral na amin ang natutuhan mula sa iyong salita. Sa oras po ito, nawa, tulungan mo po ako sa tulong ng iyong banal na Espiritu Santo na siyang dakilang tagapagturo na mai-impart ko po, Panginoon, yung iyong salita. At salamat din po sa mga kapatiran na andito, nawa maunawaan din po nila, lalo na, Panginoon, yung kung ano yung mga responsibility namin sa aming mga anak. Tulungan mo po, Panginoon, ang bawat isa sa amin, lalo pa yung mga maliliit pa ang kanilang anak, ay maturuan na nila habang maaga pa, O Diyos. Be with us, Father God. Kayo na po ang bahala at nare-rebuke namin ang anumang hadlang ni Satanas sa aming kapaligiran, yung mga bagay-bagay na isipin sa labas ay nare-rebuke namin in the name of Jesus. And let your Holy Spirit be with us as we study your word. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. So, praise God. So, alam mo na yung mga iba ay... Okay, tayo po ay sa isang simbahan ay pinagkalooban ng Panginoon ng mga mag-asawa na may mga anak. At sa mga bagong mag-asawa na wala pang anak, ito po ay dapat na din ninyong matutuhan upang sa ganon ay sa pagkakaroon, sa pagbibigay sa inyo ng Panginoon ng mga anak sa susunod na panahon ay at least alam niyo na kung anong gagawin. At sa mga maliliit pa naman yung anak, ay napakaganda din pong pag-aaral na matutuhan natin. At sa mga may anak ng malalaki, ito din po ay parang nandun na po tayo sa point of parang conclusion na ng ating pagiging magulang. Pero nga ang sabi, habang daw po tayong nabubuhay, tayo pa rin po ay responsable sa ating mga anak. So, ayan. Sabi po dito, bago po tayo pumunta dun sa mga points, sabi nga, normally, children of believers must remain under parental guidance until they become part of another family. Ibig sabihin, ang mga anak daw ng mga mananampalataya ay dapat nasa ilalim ng ating pangangasiwa bilang mga magulang hanggang sila po ay magkaroon ng sariling pamilya. So, ibig sabihin, ang mga magulang ay we are responsible for guarding our children hanggang sa sila ay magpamilya. Pero hindi po natatapos ang responsibility ng magulang. At marami pong dapat na ginagawa ang mag-asawa para ang kanilang mga anak ay maging maayos pagdating ng oras.
So meron po dito, sabi nga, to give their children the instructions and correction that belong to Christian upbringing. Parents should be examples of Christian life and conduct, caring more for their children's salvation than for their jobs, professions, ministry in the church. Ayan, or social standing. Sa Psalms 127 verse 3. Ibig po sabihin dito, tayo daw mga magulang, minsan, nakikita natin na, lalo pa pag ang anak natin ay nag-aaral na, di ba, tuwan-tuwa tayo pag may mga awards silang, may mga certificate, tapos, may mga awards sila sa kanilang pag-aaral. Tuwa-tuwa ang mga magulang, lalo pa doon sa mga academic subjects na na-achieve nila, and we are all proud, which is, yun talaga po ay, normally, ganun talaga yung nanay na makikita, nanay or tatay, na nakikita natin yung ating anak na nag-excel sa kanilang pag-aaral, di po ba? So, pero ang sabi niya dito, parents should be example of Christian life and conduct, caring more for their children, salvation than for their jobs, professions, ministry in the church, or social standing. So, ibig sabihin, ang focus po ng magulang, una sa lahat, ay kaligtasan ng kanilang mga anak. Ibig sabihin, sa pagsilang natin sa ating anak, ang unang focus natin ay sila ay mapalapit sa Diyos. Kaya nga, sino po dito yung nagbuntis na buntis pa lang ay ipinagpipray mo na yung anak mo, pinapakrinig mo na yung mga Christian song. Sabi ni Pastor Peter kanina, di ba doon sa 7 anak niya, maliliit pa lang yung pinagbubuntis pa lang, nakikinig na sila ng mga Christian songs. At yun po ay, as long as yung bata ay may hininga na sa tiyan, yun ay sa tulong ng Panginoon, naririnig na yung sinasabi or pagkakausap mo, lalo pa yung nanay, kasi yung nanay ang nagbubuntis. At yun po ay napakagandang training sa isang nanay. Na nagbubuntis ka pa lang, ipinagpipray mo na yung baby mo na, baby, ganyan, kinakausap mo na siya, pinaparinig mo na siya ng mga Christian song. Yun po ay ginawa ko dyan sa 3 mga bata na yan, simula kay Kankan, kay Tintin, kay Jan. At tunay nga na napakabuti ng Panginoon kasi lumaki naman po sila na maayos sa presensya ng Panginoon. At kung may mga struggles man, ay hindi naman ibig sabihin ay nag-fail ka sa iyong pagpapalaki sa iyong anak. Kasi normally, tayo po ay sinusubok din ng Panginoon sa mga iba't ibang areas ng ating buhay. Pero sabi nga dyan, huwag daw tayong focus doon sa achievement ng ating mga anak in their social standing. Maging focus tayo doon sa salvation ng bata. Yun ang pinaka-importante sa lahat. Kasi, kagaya nun, 5 taon, 5 taong bata, naiintindihan na ba niya yung kung bakit siya pinapalakpakan? Di ba hindi naman? Kung man siya ay nakatanggap ng kung ano man, yung bata di pa niya yun alam eh. Ikaw lang yung very proud na nanay. Tama ba? Nanay o tatay na yung anak mo ay sikat, yung anak mo ay... Pero sabi ko nga, normally, ganun talaga ang attitude ng mga magulang. So dito, tinitingnan natin na kung ang ating mga anak ay nag-i-excel sa mga maraming bagay, pasalamatan natin ang Panginoon. Pero ang pinaka-priority dyan ay sila po ay lumaki ng may takot sa Panginoon. Sila ay lumaking nagmamahal sa Diyos. Maliit pa lang, sila ay atin nang i-train. So bilang mga bata na naglilingkod sa Panginoon. So meron po tayo ditong 15 steps. Here are 15 steps that you as parents should take to lead your children to live of godliness in Christ. Ayan, meron tayong 15 dyan. So, number 1, ito po yung devotion na ginagawa ng mga nanay o tatay pagdating ng naipanganak na yung bata. Sabi nga niya, dedicate your children to God
at the beginning of their lives. Sa 1 Samuel chapter 1 verse 28, sa Lucas 2 verse 22. Sabi nga dito, unang-unang dapat gawin ng bata, aside from praying, ang gawin ng magulang pala, aside from pag nagbubuntis pa lang ay ipag-pray na, ay yung pagkapanganak ay siya ay italaga sa Panginoon. Italaga siya sa Diyos in a way na itong batang ito ay mapalaki ayon sa kalooban ng Panginoon. Actually, si Hannah dito, itinalaga niya yung anak niya hanggang nung pinapadede siya, parang 2 years siyang nasa, di ba sabi niya doon kay Elkanah, yung kanyang anak ay itatalaga niya hanggang sa mawin siya sa pagpapadide. So, ibig sabihin, itinalaga niya yung anak niya at inalagaan niya ito sa loob ng templo, si Samuel. So, purihin ang Panginoon kasi sa atin naman dito sa church ay pag may mga maliliit tayong anak ay itinatalaga naman natin agad sa Panginoon. At nakakatuwa lang yung Diyos dahil sa mga bata na itinilaga natin ay hindi naman po sila napahamak at ang Panginoon ay siya talagang kumikilos sa buhay ng ating mga anak. Pangalawa po ay B. Teach your children to fear the Lord and turn away from evil, to love righteousness and to hate sin. Instill in them an awareness of God's attitude and judgment toward sin. Sa Hebrews chapter 1 verse 9. So, sabi nga dyan, ituro daw natin, teach our children to fear the Lord and turn away from evil, to love righteousness and to hate sin. Instill in them an awareness of God's attitude and judgment toward sin. So, ibig sabihin, maliit pa lang silang bata, dapat ituro na natin, tingnan po natin sa Hebrews, dapat ituro na natin sa ating mga anak ang pagkatakot sa Panginoon. Alam niyo po kung bakit? Kapag ang bata ay naituro kaagad natin kung paano ang matakot sa Panginoon sa mura nilang edad, yun po ay tatandaan nila. At ang mga batang ito ay tunay nga na pagpapalain ng Panginoon, bagamat sila po ay maliliit pa dahil natututo nilang sambitin ang pangalan ng ating Panginoon. Di ba yung mga maliliit nating bata dito, tinatanong natin, saan si Lord Jesus? Sa puso ko, di ba? Yan, sinasabi ng mga bata, nakakatuwa yung mga bata na kung saan ay alam nila kung saan pumupwesto ang ating Panginoon. At yung maliliit nating bata, sinasabi natin sa kanila na si Lord Jesus talaga yung ating Panginoon. At mahirap lamang na ang isang magulang ay nililes priority nila yung pagtuturo sa kanilang mga anak. So ako po ay may apo, ayan, at yun namang mga bata na yan, sila kan-kan, tin-tin dyan, ganun po din naman talaga sila pinalaki. At hindi ako natutulog sa gabi nang hindi sila ipinagpipray. Simula nung maliit pa sila, hanggang nung sila'y lumaki, ngayon, hanggang na nag-asawa sila, na bagamat hindi ko na naiituon yung kamay ko sa kanila, ay ganon pa din po yung panalangin ko sa kanila. At hindi nagbabago. Ang kakaibahan lang ay wala na sila sa tabi ko. Ibig sabihin, hindi kagaya ng maliit pa sila. Kaya nga, ang sabi niya, i-instill natin sa isip ng ating mga anak. Sabi niya ganon, na matakot tayo sa Diyos. Teach your children to fear the Lord. Kasi ang mga bata, dapat mayroon siyang authority figure sa pamilya. Ang authority figure ng ating mga anak ay ang ating tayo bilang mga magulang. Tayo yung authority figure. Pero, ang bata, dapat matutuhan niya na mayroong isang Diyos na siyang pinaka-authority figure. Ibig sabihin, siya yung mas may kapangyarihan na at may hawak sa kanya bilang
tao at dapat yun ay maliit pa sila ay naiituro na natin. Upang sa ganun, ang batang ito ay lumaki, sabi nga dyan, ng may takot sa Panginoon. Dito sa Hebrews 1, verse 9, sabi niya, kinalulugdan mo ang gumagawa ng matuwid at pinamumuhian mo ang gumagawa ng masama. Kaya pinili ka ng Diyos na iyong Diyos at binigyan ng kagalakan higit sa ibinigay niya sa mga kasama mo. So, ibig sabihin, di ba nakakatuwa? Kasi kung ang iyong anak ay naturuan mo ng tama at nagmamahal yan sa Diyos, doon pa lang kitang-kita mo yung favor ng God sa iyong anak. Di ba? At yan po bilang mga magulang, dapat tinitingnan natin yan. Si Sarah, yung apo ko, apo na yung ikinikin ko kasi malalaki na yung mga bata Simula po maliit yan, maliit pa, tinuturuan ko na yung mag-pray at hindi natatapos ang araw na hindi kami nag-pray. So, ako naman, ang pakiramdam ko, one way of teaching, one way of teaching here ay yung manalangin. Kasi yun lang naman yung pwede kong kukunin siya o mag-pray na tayo. Hindi. Simula nung maliit pa siya. Hanggang ngayon, araw-araw, ginagawa ko yan na kami mananalangin. Magpa 5 years na siya ngayon at marunong na siya. Papasok yan dun sa kwarto ko. Hahanapin ako niyan sa umaga. Lola Mami, papasok yan dun. Tawag niya sa kwarto ko ay dating bagong loob. So, pasok na siya sa bagong loob. Kasi pininturahan yung room. So, may bagong loob siya. Uupo na ako doon, kakalong na siya sa akin, mag-pray na kami. Palagi, everyday, always everyday. So, maliban lang pag Sunday, kasi nagsisimba na, so, pagdating ng hapon, basta gano'n na. Pero yung Monday to Saturday, talagang every time nag-pray kami. Nakakatuwa lang kasi sabi ko nga sa inyo, once na tinuruan niyo yung bata ng tama, makikita mo yung kaibahan niya kaysa sa ibang bata. Kasi alam niya na, pag hindi kami nakapag-pray, kasi pumapasok ako sa office, Lola, bababa yan sa gabi. Lola, Mami, hindi tayo nakapag-pray. Tapos kakalong yan sa akin, nagpipray na kami. So, diba, ang ibig ko ditong sabihin, kahit lumaki siya, alam niya na ang prayer is very important. At the same time, alam niya kung sino yung tinatawag namin Panginoon. At pag nagpipray kami, kung ano yung prayer ko, yun din yung sinasabi niya. Pag sinabi na, nagre-recite yan ng mga kalaro niya, si Pachi, si Natnat, si Zoe, lahat niya i-recite yung mga bata na kakasama niya. Ibig sabihin, yun yung kasi yung prayer namin, simula pamilya, sa loob ng church, San Lorenzo, Payong, Binangonan. Minsan, Mami, ang Lola, ang tagal ng pray mo. Alam na din niya yung matagal. Or minsan naman, kinikwento ko pa siya, sabi niya, Lola, pray na tayo. So, diba, nakakalabot ng puso na ganun yung edad ng bata ay marunong na siya manalangin. Marunong na siyang manalangin. Minsan nasa sasakyan kami. Si Hani, hinawakan yung ilong, sabi niya, Lord, patangusin mo po yung ilong ni Mami. Ay, marunong na siya ng ganon. Sabi nung mami naman niya, hindi, ikaw dapat mag-pray na patangusin ni Lord yung ilong mo. So, ibig kong sabihin, nakuha po ninyo yung point ko na napakasarap pakinggan ng isang anak na ganun palang kaliit. Alam niya na yung mga kahulugan ng panalangin. Tapos sabi niya, inoobserbahan ko lang siya. Nahulog siya sa hagdan. Hindi naman daw siya nasaktan kasi nandun si Jesus. Kasi every time na umaakyat siya ng hagdan, gandahan ka, mag-pray ka na, iligtas ka ni Jesus sa pag-akyat mo. Kaya nire-recite niya yun na, Jesus, bahala ka na, ligtas mo ako. Yung mga ganun, habang umaakyat siya ng hagdan.
o di ba, ay turuan natin ng maayos yung mga bata upang sa ganun ay maliit pa lang ay makita na yung takot niya at yung kanyang pagtatras sa ating Panginoon. Dahil ang Panginoon ay natutuwa sa mga taong sumusunod sa Kanya. Natutuwa ang Panginoon sa mga taong sumusunod sa Kanya at sa mga hindi sumusunod ay hindi, sabi nga, kakaiba tayo kaysa iba. Di ba? Pag tayo nasa Panginoon, kakaiba tayo kaysa iba. Letter C po, sabi niya, teach your children to obey you through biblical discipline. Ayan, marami pong verses yan. Deuteronomy chapter 8 verse 5, Proverbs chapter 3 verse 11 to 12, 13:24, 23, 13 to 14, 29, Hebrews 12:7. Sabi niya, teach your children to obey you through biblical discipline. So, ang ibig sabihin dito, turuan natin yung ating mga anak na sumunod sa atin sa pamamagitan ng katuruan ng ating Panginoon. Minsan po, di ba, parang ang hirap na pasundin yung bata sa mga bagay na ikaw lang ang nag-initiate. Sabi nga dyan, tingnan natin sa Deuteronomy chapter, o sa Proverbs chapter, wait lang. Malabo na din po kasi ang mata ko. So, ayan po, ang sabi dyan ay turuan natin ang ating mga anak sa pamamagitan ng kanyang salita. Dahil kung wala tayong basihan ng ating pagtuturo at para sa atin lang or ginagamit lang natin yung sarili nating kaalaman, ay hindi natin mai-share sa ating mga anak yung katuruan na nagmumula sa ating Panginoon. Sabi sa Deuteronomy chapter 8 verse 5, sabi niya po dito ay wait lang. Sabi niya, dapat ninyong maisip na gaya ng pagdidisiplina ng ama sa kanyang anak, ang Panginoon na inyong Diyos ay dumidisiplina din sa inyo. Okay. Kasi ang una talagang dapat nating malaman bilang mga magulang ay yung salita ng Panginoon. Kasi yun ang magiging basihan natin sa pagdidisiplina natin sa ating mga anak. Tama po ba? Kasi kung hindi natin alam ang salita ng Panginoon, paano mo ikukumbat siyempre yung anak mo, hindi naman talaga ikaw lang ang kasama niya araw-araw eh. Marami ang kasama sa labas. Especially kung yan ay mga nag-aaral na. At ang ating ditong laging sandigan ay salita po ng Panginoon. So pag nagdidisiplin tayo sa bata, laging Panginoon ang atin ditong salita ng Diyos ang ating sanggalan. Kagaya po ng, kagaya ng, paano natin dinidisiplina ang ating mga anak sa may mga anak na maliliit? So ito ba ay hinahayaan lang natin na maimpluwensyahan ng ibang tao? Ito ba ay hinahayaan lang natin na ang ibang tao ang mag-correct sa ating mga anak samantalang dapat tayo ang nagpo-correct sa kanila? Ito ba ay hinahayaan lang natin na si tita o si tito o si lolo o si lola siya lamang yung nagtuturo sa kanila? Hindi ba dapat tayo? At dapat may basihan tayo sa ating pagtuturo. Like for example, sa mga bata, minsan may mga natututuhan sila sa labas na hindi tama. Minsan may nagmumura. Tama ba? Pagpasok sa loob ng bahay, may batang mga nagmumura na. O kaya naman, nagiging iba ang kanilang pag-uugali dahil sila po ay may impluwensyahan ng tao sa labas. Napaka-importante na lahat ng bagay ay atin pong nakikita upang sa ganun sila ay ma-focus. Ngayon po, napakalaki ng problema
ng mga magulang sa kanilang mga anak. Dahil bakit? Yung mga anak natin, para lang malibang ang paggawa tayo ng ibang bagay, ay bibigyan lang natin ng mga cellphone. O di tahimik na yung bata kung ano-ano nang nilalaro. So yun ang nagiging sandigan o yun ang nagiging libangan ng mga bata. Ang mga cellphones ngayon, hindi mo na pwedeng lukuhin ang bata. At yun dapat ay itinuturo ninyo sa inyong mga anak na hindi yun pwede. Kasi kung babasahin ninyo yung mga katuruan sa Facebook, sabi nga daw, yung bata na 12 years old below ay hindi pwedeng humawak ng cellphone. Ang problema lang, tingnan mo yung ginagawa ng Diablo. Gusto niyang sirain talaga ang buhay ng tao. Nawalan tayo ng face-to-face na pag-aaral. So anong nangyari? Maliliit na bata maka-online. So, ibig sabihin, sabi ng demonyo, wala na kayong ligtas. Ang mga anak ninyo ay talagang wala silang pupuntahan maliban sa cellphone kasi doon na sila nag-aaral. Pero kung titingnan natin, napakalaking epekto ng ginagawa niya sa mga bata. Kaya nga sabi ko, bantayan ninyo yung inyong mga anak na huwag ninyong pabayaan na magkaroon sila ng masira ang kanilang buhay, ang kanilang isip, ang kanilang mga physical na pangangatawan sa kaka-cellphone o sa kaka-Facebook. Diba? Kasi sabi ko nga, kung anong nakikita natin, kung anong pwedeng makita natin sa cellphone, yun din ang pwede nilang makita. Kasi magagaling silang mag-browse. Diba? Ngayon, sino dito yung mga magulang na ang binibigay sa anak ay cellphone para malibang ang anak? Kaya nga, alam nyo, si Sarah ay bata yan na pag nakita kung nagsiselfone niya, binabato niya yung cellphone niya. Ibig sabihin, kahit pa paano, mayroon siyang takot na mayroon siyang isang tao na kinatatakutan na pag nagsiselfone siya ay may restriction. Ibinabato niya talaga kahit itanong pa ninyo dun sa mag-asawa. Kasi naturuan ko siya na, baby, huwag kang magsiselfone kasi pag nagselfone ka ng nagselfone, yung mata mo maduduling. Lalabo ang mata mo. Hindi ka dapat nagsiselfone. Ngayon sabi ko, bibilang kita ng jackstone at magja-jackstone tayo. Saka yung sumka. Isip tayo ng paraan, mga nanay at tatay. Huwag na yung subuan ng cellphone yan. Kasi mapapahamak ang inyong mga anak. Bili tayo ng sungka at doon nalilibang yung mga bata kasi hindi naman sila ganun kung hindi lang kayo ang nag-aalaw na mag-cellphone sila, hindi naman sila maa-addict sa cellphone yun. Sa totoo lang, marami ng bata ang na-addict sa cellphone ngayon. Kahit saan kayo pumunta, 2 years old na bata, 1 year old na bata, nagsiselfone na. Diba? Kaya hanap tayo ng jackstone, sungka, at turuan natin sila para malibang sila doon sa mga bagay na ito. Maialaman lang natin, maisalbaw lang natin yung isang araw na hindi sila magsiselfone. Ito po ay seryoso itong mga bagay na ito na kailangan natin maturuan sila. Kasi yan ang kain ng kaaway sa mga kabataan ngayon, sa mga magulang. At nakakalungkot pa kasi mga magulang na ang binibilhan pa ng cellphone ng mga anak nilang maliliit. Diba? Ito talaga yung pinaka-problema ngayon na hindi na maiiwasan kahit saan. Pero tayong mga Kristiyano, salamat sa Panginoon, binibigyan pa rin tayo ng wisdom ng Panginoon kung paano ito mai-stop bilang tayo po ay mga magulang. Kasi diba, wala naman tayong ibang nais sa ating mga anak kundi sila ay mapabuti. Sa palagay ninyo, pag binabayaan ninyo yan ngayon, after 10 years, 20 years, anong klase ng inyong mga anak? Dapat i-ready din natin po sila. We're already in the end times. At kahit tayo, we are affected by this in times na ito. Sabi ko nga, noong 1983, pinag-uusapan na namin ang mga signs ng end times. Nandiyan na yung cashless society, one world government. Nandiyan na yung ID na yan, yung ID na, ang tawag din sa ID na yan,
Tapos yung marami pa, ang hindi lang nakita doon, hindi lang namin napag-aralan yung pandemic, yung COVID-19, hindi namin napag-aralan before. Pero yung mga cashless society, one world government, magkakaroon ng yung ID na ngayon na pinapagawa na sa atin ngayon, yung tataka ng 666. So, we are facing talaga yung last days. At dapat talaga ay maging matatag tayo. Yung mga iba hindi nagpapa-injection kasi may 666 daw. So wala pa naman 666 dun sa injection. At I believe na hindi naman tayo pababayaan basta ng Panginoon na nagpa-injection tayo, may 666 na tayo. Hindi naman ganun ka ang God. But what I am telling is, we are already in the end times. At kailangan maging aware tayo sa pagkilos ng kaaway. Dapat alam natin kung paano tayo kikilos din bilang mga magulang sa ating mga anak na sila ay nandun na sa papalapit na sila doon sa henerasyon na kung saan ay napakahirap na nilang maturuan. Okay, D. Protect your children from ungodly influences by being aware of Satan's attempts to destroy their spirituality through attraction to the world or through immoral companion. So ito na po yun, yung pinag-aaralan natin. Protect your children. Alagaan daw natin ang ating mga anak from ungodly influences by being aware of Satan's attempts to destroy their spiritual through attraction to the world or through immoral companion. So dito po, sino po dito yung mga magulang na hinahayaan lang nila na yung mga anak nila ay kumanta ng mga kanta na kung ano-ano, mga worldly songs? Ako naman po ay kahit na ganito na kayo katanda, pag maririnig po kayo, sinasaway ko pa rin kayo. At kung ano man ang nakikita ko sa inyo, magalit man kayo sa akin, basta sasaway ko pa rin kayo. Dito hindi natin ina-allow yung mga worldly song sa church. Dahil yun ay hindi kaaya-aya sa Panginoon. Kahit sa mga anak kong itong tatlo, pag nakakarinig ako ng may mga kanta na kakaiba sa pandinig ko, minsan naman ako ay na mali, sabi niya, ano ka ba mami? Christian song yan. Ganun ba? Parang kayong puro narinig na. So, ibig sabihin, sila din po ay sinasaway ko hanggang ngayon. Sabi ko nga sa kanila, hanggang sa kayo tumanda, at may mga bagay akong napapansin na hindi tama, sasawayin ko pa rin kayo. Dahil yun ay obligasyon ng magulang na kayo ay maitama. Kaya huwag ninyong pababayaan yung mga anak ninyo na nagkakakanta ng mga kung ano-anong kanta na hindi maka-Diyos. Maraming mga bata ngayon na kung ano-ano na lang kanta na mga minsan kabastusan na. Pinapabayaan lang natin, minsan tumatawa pa tayo. Diba? Iwasan po natin yung mga yun. Kasi ang sabi nga dyan ay, ito yung pananagutan ng magulang na tayo po ay maging handa na protektahan sila sa lahat ng mga atake ng dyablo. Upang sa ganun ay hindi sila mapahamak. Ang mga atake ng demonyo ay minsan yan ay parang, wala, okay lang naman yan, ganyan. Like for example, yung mga sumasama sa mga iba-ibang grupo na hindi mo alam na yun pala ay dinidoktrinahan na sila. Maya-maya pag uwi sa bahay, iba na yung sinasabi nila, kagaya ng sinabi ni Pastor Peter kanina, na dinodoktrinahan yung anak niya, sige, doktrinahan mo yan, bahala ka na yan. Ibibigay ko na yan sa iyo. So, ibig ko ditong sabihin dapat alam natin kung anong ginagawa ng ating mga anak. Sa mga panahon, lalo na kapag ang ating mga anak ay natututo na silang lumabas or makipagkaibigan or makisama sa mga kapwa nila bata. At dapat alam din po natin kung sino yung mga kasama ng ating mga anak. Dapat alam natin, baka mamaya ang kasama niyan ay mga mga mamatay tao. Kaya dapat nandun yung protection
protection natin kasi alam niyo po kung bakit. Sabi nga, ang katagumpayan ng isang pamilya ay makita na ang mga anak nila ay naglilingkod sa Panginoon. Yun ang, pag tinanong ka, ano masasabi mo? Successful ka ba sa iyong pagpapamilya? Magiging kang successful pag nasabi mo sa kanila na masasabi ko pong successful ang buhay ko kasi yung akin pong mga anak ay naglilingkod lahat sa Diyos. O di ba? Napakagandang pakinggan na ang iyong mga anak lahat ay naglilingkod sa Panginoon. Kaya sa inyo, dahil ilan-ilan pa lang naman ang anak ninyo, wala pang 7 ang anak dito. Pinakamarami ay 2. Sa mga bagong mag-asawa, ayun si Ana. So, 4 ang anak. Ayan. At lumalaki na din yung mga anak niya, nagiging teenager. Dapat ma-aware po kayo sa inyong pagbabantay sa inyong mga anak kasi ang panalangin naman, kaya nga it's our responsibility to pray for our children. Lagi-lagi natin yung ipag-pray. Yun lang ang lagi din yung tandaan na ipanalangin sila whatever circumstances, whatever situation they are encountering, laging prayer ang katapat dahil ang Diyos ay tumutugon sa lahat ng ating mga panalangin. Lalo pa kung kalooban niya yung ating mga panalangin.